So good morning guys, ganda po ng panahon. Tuloy ang sharing natin before we start our work. So we started sharing yesterday yung paraan paano makapunta dito. So ano ba ang hangad natin dito? Yun nga, napakadali po ng kontrata, 28 days. 28 days din pag-uwi. So yun po ang attractive, no? So hindi masyadong homesick. Okay, yesterday ay pinag-usapan natin yung sana meron tayong maginawa ng support system na nagiging smooth sailing yung daan natin papunta dito. What I mean is merong OJT na talagang magkakaroon ka ng experience for drilling offshore. But hindi po yun ang nangyayari at hanggang ngayon ay hindi po gayon madali. Dahil wala nga tayong ganong sistema. So we do it the hard way. So naging motivation ko is this 28 days. Okay? So meron akong mga 4 na pamamaraan na i-share. I-share ko muna ang isa ngayon. Number 1, ikutin mo yung mga agency sa Manila. Kung seaman ka na, kung ETO ka na. Ako dati nasa 8 years o 10 years na akong ETO. And then willing akong magbaba ng sahod, no? For a start, para lang makalipat dito. So ang ginawa ko, inikot ko yung mga agency na yan para lalawak yung knowledge ko about offshoring. Kasi ang laki pala, ang lawak pala ng offshoring. Merong 10 ways, 10 fields ang offshore. Hindi lang drilling, meron pa mga exploration, merong mga supply vessel, mga support, dami. Underwater, meron pa. So, ang pamaraan nun is, papasok ka muna sa wider gate, which is offshore, which is 10 areas ng offshore. And then, mga pipe-laying vessel, no? Yung pipe-lay, yung binabaon nyo yung pipes from certain area sa ilalim ng dagat papunta sa shore. Meron din mga fiber optic cable, cable laying vessel. Yan. So, yun. Basta huwag ka lang pumili ng sahod sa umpisa. Nakahanap ka nun. Ako, nag-umpisa ako sa anchor handling tug boat sa Elborg. And then nalipat sa PTC. Sa Elborg, 3 months lang ako doon. 2 months lang. And then PTC, nalipat sa PTC for pipe-lay vessel. 1 month lang. Kasi provisionary, 1 month lang nag-resign ako. At yun na. Doon, kasagsagan, maganda pa yung sa Middle East, National Drilling Company. Importante lang, matatakan yung yung seaman's book sa passport na meron ka nang mailagay sa CV na galing ka ng offshore. Kahit anong klaseng offshore. Kasi pag nandyan ka na sa offshore, wala kang ibang hangad, kundi tumbugon mo na yung gusto mo. Sana po nakatulong. So once again, ikot-ikot ka dyan sa Manila. Meron kang makikitang agency. At huwag kang tatagal sa isang, let's say, sa isang offshore o baka na-overwhelm ka na sa bigay, and then hanapin mo rin yung the benchmark o yung pinaka highest na mating na sa gusto mo. So sana po nakatulong. Yan po ang isang way. Tiyagaan lang talaga. Next sharing, isi-share ko yung 3 paraan. Thank you and God bless.